hanggang ang aral Katoliko. Gamit nila ito na sinasabi, ano po ba ang pag-antanda ng cross? Ang babasahin nila dito ay ang pahina 11. Ito nakasulat. Ang paraang ginawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag-cross. Ang pag-antanda ay ang paggawa ng 3 cross ng hinlalaki sa kaniyang kamay. Ang unay sa noo, ang ikalaway sa bibig. Ang tanda ng cross ay siyang tanda ng taong Katoliko. So ano daw ang Maliwanag, tanda Kuya ng Sidan. cross ayon sa aklat? Maliwanag po na ang tanda ng Santa Cruz ay tanda ng taong Katoliko. Sa ipinakitang aklat niyan ni Wendell Talibong. Si Wendell Talibong ay isang Catholic faith defender na kung saan sa marami niyang vlog at create ng kanyang content ay puro kasinungalingan at pagpaparatang. Yan po ay pasimula pa lang ng binanggit niyang unang referensya, Kuya Dark Horse. At talaga namang inaamin niya sa aklat na yan ay Katoliko ang nag-aantanda gamit ang kanang kamay papunta sa noo, Kuya Dark Horse. Kuya Robin, sa introduction pa lang ni Mr. Talibong, pinagtagpi-tagpi daw natin. Mamaya sasagutin natin yan. Pero, actually, ngayon ko lang napansin ha, yung pagbabasa niya sa aklat nila, hindi niya mabanggit yung kanang kamay eh. Basta kamay lang. Balik mo lang ng konti. Balik natin. Parang napansin ko eh. Hindi niya mabanggit yung kanang kamay kasi andun ang magiging issue. Pakiulit. Ngayon ko lang napansin. Naman, napansin nyo, no? Grabe yung makapag-critic talagang review. Ngayon lang napansin nyo. Tingnan natin. Kamay. Ang unay sa Ulit. noo. 3 cross. Konti. Konti. Mahirap mag-ano eh. Sige na, okay lang. Tingnan ko lang, baka nagkamali naman ako ng Ang paraang ginawa sa Yan. paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag-cross. Ang pag-antanda ay ang paggawa ng 3 cross ng hinlalaki sa kaniyang kamay. Ang unay sa noo. Teka, narinig ko rin. May nilampasan po eh. Ang dapat doon... Hindi niya... Opo. Oh, sige, go ahead. Ang dapat na nakasulat po doon, ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 cross ng hinlalaki ng kanang kamay. Ano po ang sabi niya? Ano po sabi niya? Ano po ang pagkakabasa niya? Teka muna. Magandang Buksan ko lang recording tong ito. ano ko. Oh. Kasama ka na pala, Kuya Sidan, ano? Sige. Ay, sorry. sorry. Na-excite lang ako. Teka, Konting sundot lang. Pasundutin na natin. May dagdag din po ako, mga kuyang. Meron din akong gusto ipapansin po sa inyo. Babasahin ko lang, Kuya Syria. Sige ba, sige ba. Mabuti, basahin natin. Kasi dyan sa ngayon ko lang napansin medyo malabo na yung mata ko eh. Hinlalaki ng kanyang kamay, di ba? Opo. Pero, i-open cam ko lang yung aking Ako na. Naka-open cam na ako. Sige. Nako. Hindi yun ang nakasulat. Pakita niyo muna yung cover page, baka sabihin Cover page muna. Okay ba? Ayan, iyan mismo yung hawak ni Talibong eh. Hindi, Kuya Darkos, wala nga siyang hawak eh. Wala Screenshot siyang niya. Screenshot Oo. niya. Ayan, pakibasa. Kung tugma doon sa naka-screenshot, Basahin muna binasa natin niya. natin yung sa kanya. Bago yan, Kuya Robin. Pakilakayan ulit, Kuya I-play niyo Sila. yung boses niya, tapos ito ipakita natin. Sige. Sige. Sandali
I-replay ng Sabi ko sa iyo, Nakasulat. Kuya Dark Horse, Ang hindi makakatiis 11, na ba kayo? ito Okay lang. Ulit. O, ready ko na po i-play ha. Ito na po. Ito na. Sige. nakasulat. Ang paraang ginawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag-cross. Ang pag-antanda ay ang paggawa ng 3 cross ng hinlalaki sa kaniyang kamay. Ano daw? Uy, Sinungaling ka, talibong! Kuya Robin. Talagang itong mga Kuya talibong Robin, na basahin mo, Kuya Robin. Pakibasa. pakibasa nga yung totoo, yung totoo po. Ito po ang tamang basa sa aklat po ng Siya ang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa page 11. Talibong, makinig ka. Pampihira ka. Tinalibong, ano? Sige. Tinalibong din yung talibong. Sige, tuloy. Kumikita ka ng pera dyan, hindi ka marunong magbasa. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay. Kanang kamay. Yan ang nakasulat. Hindi kanya. Tinalibong ni Talibong yung sarili nilang aklat. Pakita natin yung aklat nila, Kuya Sedan. Parehas lang naman yung nakasulat. Kaya lang hindi po binanggit yung kanang Hindi. kamay. Ayan o. Binago nila, Kuya Sedan, Ay, yung ayun. pinapakita niya. Ayan o. Yung terminong kanang kamay, dun sa kanya. original, binago, ginawa niyang kanyang kamay. Nakita niyo, Oo, kasinungalingan ni... kala ko, nilagyan ng Y. Oh. Nakita niyo ang kasinungalingan ni Wendell Talibong? Diyan ba kayo maniniwala? Pero, Defensor Katoliko yan. Harap-harapang nagsisinungaling. Kuya hindi Sidan, lang. Sige, Kuya sino Robin. ang may author niyan? Kasi iba author sa akin eh. Sino author niyan? Batay dito si Enrique Demon. Ayan o, page 11. Ako Enrique naman ang tumalibong. Ito naman ang author niyan. Palakihan mo ako. Ito author niyan. Mali yung author niya. Pati author, Tinalibong. O, ito author niya, no? Enrique Demonyo. Ayan. So napansin natin, talagang binago, Tinalibong ni Talibong, yung mismong aklat nila. Ang nandun sa original hard copy, kanang kamay. Dun sa kanyang programa, minanggil niya, para nga naman wag mapansin yung kanang kamay. Ang ginawa, kanyang kamay. Pakita pa natin, Kuya Sidan, may papapansin pa tayo. Sige. Ito, napansin niyo po yung nakasulat dun sa aklat nila? Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz. Teka lang, Kuya Robin, Kuya Dark Horse. Hindi ba't ang kinikilalang santo at santa sa Iglesia Katolika ay yung mga taong namatay na umakyat sa langit? Di ba ba? Tama. Lilitaw, itong krus na sinasamba nilang kahoy, abay, ginawa na rin pala nilang santa ito. Di ba ba? Ganun na yung lilitaw niyan. Banal yan eh. So, yung krus na yon, yung kahoy na yon, umakyat din sa langit kaya yon? Aba. At banal na rin yon? Pinagtagpi-tagpi nila ito dahil inaamin sa aklat ng Pause. Ay, sige, mamaya. Tandaan lang natin yun, ha. Pinagtagpi-tagpi daw ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo yung mga aklat Katoliko. Bakit niya nasabi yan? Sige, tuloy natin, Kuya. simbahang Katoliko na ang cross ay tanda ng Katoliko. Ano po ba ang mabasa? Sabi ng mga ministro. Sa isang aklat Katoliko na ang pamagat ay Pasyon Candaba. Ito po ang mabasa sa pahina 210 at ang nakasulat ay ganito. Pag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat, pagkakilalanan na sila nga ikampong tunay nitong antikristong hunghang. Ano daw ang nakasulat sa naturang aklat? Abay, malinaw daw na yung
pagkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay. Kampong tunay nitong Napansin nyo? Na binabanggit na niya yung kanang kamay. Kasi yung nagkikintal sa noo at kanang kamay, yun ang Antikristo. Yun ang dahilan, isa sa dahilan, kung bakit hindi niya mabanggit-banggit at tinalibong niya yung isa nilang aklat kung paano isagawa ang tanda ng Santa Cruz. Hindi niya mabanggit-banggit ang paraan, no, ng pag-aantanda ng Santa Cruz ng ginagamit na kamay ay kanan. Sa halip na kanan na ang basahin niya, kanyang kamay ang binanggit niya kasi dito pa lang sa aklat nila mismo na yung nagkikintal sa noo at kanang kamay, Antikristo. Yan ang isa sa dahilan niya. Talibong talaga to eh. Sige, tuloy natin. Antikristong hungang. At sasama nila itong aklat na ito na ang pag-antanda ng cross ay tanda ng isang taong Katoliko, di ibig sabihin ang Katoliko ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Ayon ang kanilang ginagamit, mga kapatid. Pagkatapos, gagamitin nila ang Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. Ito ang mabasa, mga kapatid. At pagkatapos, sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi ng malakas, sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at tumatanggap ng tanda sa kaniyang mga noo at sa kaniyang mga kamay, ay iinom din ng alak ng puot ng Diyos na ibubuhos na walang halo sa kupa ng kanyang galit. Ang taong iyon ay pahihirapan sa apoy at sa asopre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok ng kanilang paghihirap ay ilan lang, magpakailanman. Yan yung Wala ko sila. kanina, 5 yung maling basa niya dyan. 5 ang maling basa niya dyan. Sige po, ituloy po Dapat natin. yan, Kuya Dan, sundan mo yung pagbabasa niya diyan sa aklat. Opo. 5 ang mali niyang pagbabasa dyan. Nakita ko na nga po yung isa eh. Sige po. Isa pa lang nakita ko po. Lang. Na lang, na eh. Hindi pa lakas. Oh, diretso po muna natin. Mamaya po natin tingnan. Kapahingahan araw at gabi, sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito, at sino mang tumatanggap ng tanda ng pangalan nito. So, Ayan, pinost ko na po. Sige po. Ano Meron ka? kayong reaction kay Robin? Tuloy natin kung wala. Babasahin niyo ba, Kuya Susan? I-compare po ba natin? Kuya? Hindi na siguro. Medyo mahaba yan. Sige. Diretso natin, diretso. sabihin nila, di ba, napakalinaw na yung may tanda sa noo at kanang kamay, papahirapan sa asopre. At ipaparis pa nila ang Revelation chapter 13 verse 18. Kaya ang mga Katoliko na walang alam sa pananampalataya, sino ba ang di madaling matangay, mga kapatid? No? Pero kung pag-aralan natin, wala tayong problema sa mga aklat na ginagamit nila. Ang problema, yung paraan. Kung maalala nyo, pinatandaan ko yung pinagtagpi-tagpi daw ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Kasi binasa niya
Yung mga aklat katoliko na siya ang inyong pakinggan, ng aral katoliko, yung Pasyong Kandaba, sabay basa ng Apokalipsis 14:9 hanggang 11, sabay sabi ni Mr. Talibong na pinagtagpi-tagpi raw natin yung mga yon. Mr. Talibong, no, nananalibong, hindi lang ng Biblia, pati sariling aklat nila, hindi po namin pinagtagpi-tagpi ang mga aklat katoliko at yung nakasulat sa Apokalipsis 14:9 hanggang 11. Yan po ay talagang magkakaugnay. Yang mga aklat katoliko na binasa mo, Mr. Talibong, at yung nakasulat sa Apokalipsis 14:9 hanggang 11, anong katunayan? Dahil yung katuparan ng binabanggit sa Apokalipsis 14:9 nang sabi dito tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, natupad talaga yan sa inyo, Mr. Talibong. Anong katunayan natin ito? Yung aklat nyo mismo na binasa mo kanina, Talibong, na tinatalibong mo, ang sabi doon, paano raw ang pag-aantanda ng Santa Cruz? Babasahin ko uli Ang sabi, ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay. Yan ang hindi niya mabanggit-banggit Hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. O di ba yan yung binabanggit sa Apokalipsis 14:9 hanggang 11? May tanda sa noo, kanang kamay, di ba? Apokalipsis 13:16 pa, yung isa. Sino gumagawa niyan? Sa aklat niyo rin, ang tanda ng Santa Cruz ay isang tanda ng taong Katoliko. Di ba? Kaya, pansinin niyo, paano ang pag-aantanda? Di ba? Kanang kamay. Opo. Kahit kaliwete ka, Mr. Talibong, anong kamay ang gagamitin mo, Mr. Talibong? Kaliwa o kanan? Kanan po. Kanang kamay. Di ba? Adjust mo lang, Kuya. Itatap. Ng konti. Importante kasi yung sinabi niya. Sige po. Adjust mo lang ng konti. Pabalik. Pabalik. Konti lang, mga ilang... Wala natin. Wala tayong problema sa mga aklat na Yun. ginagamit nila. Ang problema, yung paraan sa kanilang paggamit. Yun ang problema. Pause. Inamin ni Mr. Talibong na walang problema sa mga aklat na ginagamit natin, yung aklat nila. Ang problema raw, yung paraan ng paggamit ng mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tanong, Mr. Talibong, anong problema mo sa paraan ng paggamit namin ng mga aklat katoliko at ng talatang Apokalipsis 14:9 hanggang 11? Maling paraan ba yung binasa lang namin ang nilalaman ng Apokalipsis 14:9 hanggang 11 na may nakasulat naman talaga doon at may mababasa naman talaga doon na sino mang tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, parurusahan sa apoy. At pagkatapos naming mabasa yon at masuri, ay hinanap natin kung sino yung mga taong gumagawa niyan. Hinanap natin kung sino yung mga taong may tanda sa noo at kanang kamay. At natuklasan namin sa pamamagitan ng tamang pamamaraan na ginagawa namin na natuklasan natin, gawain pala yan ng mga Katoliko. Nagbibintang ba tayo? Hindi po. Batay na rin po yan sa pagtatapat ng mga paring Katoliko nang sabi ng kanilang pare sa kanilang mga aklat mismo na sila ay nag-aantanda ng krus gamit ang kanilang kanang kamay. Kaya hindi mo masabi, Mr. Talibong na kanang kamay, kanan, hindi mo mabanggit at tinalibong mo pa yung
referensya mo dyan, sa halip na isulat mo yung kanan ni kanyang kamay, hindi naman yun ang actual na nakasulat sa aklat nyo mismo. Kasi, kayo ang katuparan talaga niyan. Kaya hindi mali yung pamamaraan na ginawa ng mga ministro. Binasa yung nakasulat sa talata, Apokalipsis, hinanap ang katuparan, nakita sa pamamagitan ng mga aklat ninyo, at yun naman talaga ang nasasaksiyan ng marami na kayo ay nag-aantanda ng krus gamit ang kanang kamay, ang unay saan? Kuya Sidan? Sa Sa noo. Ang tanong ko lang kay Mr. Talibong, kung hindi mga Katoliko ang katuparan yan, tanong, kanino natupad yan nasa Apokalipsis? Yun. Wala ka naman sinabi dyan sa video mo. Gusto lang tumutol, pero hindi niya kayang ipaliwanag. Iyon. Ayun ang Sige maling po. paraan po. Sige, diretso na po natin. Sige po. At, di ba ba sa mga talata, wala namang binanggit ang tanda ng cross. Ang binanggit na yun ang itatapon sa naglagablab na apoy. Bagkus kung Pause. Napansin nyo, sabi ni Mr. Talibong, nananalibong na naman to eh. Wala daw binanggit sa talata na ang tanda ng Santa Cruz na binabanggit sa mga aklat nila ay sila yung itatapon sa naglalagablab na apoy. Pinatutunog niya yung tanda ng Santa Cruz eh. Parang ibig niya sabihin, Kuya Robin, na kailangan mabasa yung tanda ng Santa Cruz. Mr. Talibong, hindi naman kailangan pa na isulat ni Apostol Juan yung terminong quote-unquote, tanda ng krus na binabanggit mo para lamang masabi na kayo ang katuparan yan, no? Hindi na kailangan gawin ni Apostol Juan yun dahil yung terminong tanda ng Santa Cruz, termino ninyo yun, Mr. Talibong. At saka pagka... Ang terminong ginamit ni Apostol Juan, tanda sa noo at kanang kamay. Ang termino naman na ginamit ng Mr. Talibong, tanda ng Santa Cruz. Pareho lang yon, tanda. May palatandaan. Paano ito isinasagawa? Kayo rin ang umamin sa aklat nyo. Ang sabi sa aklat nyo mismo, Mr. Talibong, ang tanda, hindi may tanda nga, di ba? Ang tanda ng Santa Cruz ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Idinuktong pa sa aklat nyo, ang tanda, talagang may tanda talaga eh. Ang tanda ng Santa Cruz ay tanda ng taong Katoliko. Sige po. Sige po, diretso. tingnan natin mga kapatid, diyan sa Biblia, ang cross ay isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Saan yan? Pero kaya nga Mamaya sasagutin natin yan. Ang krus daw ay isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Mamaya sagutin natin yan. Buuin lang natin. Sige, go ahead. tayo, ang grupo ng Islam galit sa cross. Ang grupo ng Satanism galit sa cross. Ang mga anti-katoliko abay allergic ng cross. Pero kung tingnan natin ang nakasulat sa Biblia, unang Korinto 1:18, sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga nagpapahamak, ngunit para sa ating mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Malinaw mga kapatid na ayon sa mabasa, ang cross ay kapangyarihan. Ano daw? Kapangyarihan ng Diyos. Sino ngayon ang napaka-allergic? Kung tignan natin ang mabasa sa salin ng the New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ,
doktrina talaga. Doctrine of cross. Ito mabasa natin mga kapatid. For the doctrine of the cross is foolishness to those who perish, but to those who saved, that is to us, it is the power of God. See? Napakalinaw. Para sa mga naligtas, ang doktrina ng cross, malinaw mga kapatid, na ito ay kapangyarihan ng Diyos. Pause. Okay, Kuya Robin. Yes. Ipaliwanag po nating mabuti yan, alang-alang sa mga viewers natin. Hindi natin pwedeng madaliin yan. Pagtiyagaan nyo lang po mga viewers namin para maliwanagan natin ito at hindi tayo madaya o matalibong ni Mr. Talibong, no? Kasi ginamit ni Mr. Talibong yung unang Korinto 1:18, ang krus daw ay isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos. At dun sa unang Korinto 1:18 sa Philippine Standard Version, may binabanggit doon na mensahe ng krus. At sasalin daw na the New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ, unang Korinto 1:18, ang sabi doon, the doctrine of the cross. Kaya ang conclusion ni Mr. Talibong, para raw sa mga naligtas, ang doktrina ng krus na ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, tanong, paliwanag po natin sa pamamagitan ng mga liwanag ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ang tanong, ang krus ba ni Kristo na binabanggit ni Pablo ay ang pinagpakuan kay Jesus? Literal na krus ba yan? Basahin natin sa dating salin ng Biblia, Kuya Sidan, yung talatang ginamit ni Mr. Talibong. Unang Korinto 1:18 sa dating salin. Pero basahin muna natin yung talatang 17. Tapos ituloy natin sa talatang 18 para maliwanagan natin. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo. Yon. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. 18. Sapagkat ang salita ng krus Yon. ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ang tanong natin, Kuya Sidan, ang krus ba ni Kristo na binanggit ni Apostol Pablo ay ang pinagpakuan kay Jesus? Literal na krus ba yan? Yung binabanggit ni Apostol Pablo, hindi yan literal na krus. Ang sabi kasi sa talatang 18, ang krus ni Kristo ay may salita. Kaya nga banggit sa 18, salita ng krus. Doon sa version na binasa ni Mr. Talibong, mensahe ng krus. No? Sa dating salin, salita ng krus. Kaya hindi to literal na krus na kahoy. Alin ang salita na tinutukoy? Ang salita na ito ayon kay Apostol Pablo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Alin itong kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas na siyang salita ng krus na binanggit ni Apostol Pablo? Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Ang alin? Yun. Tuloy. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Alin itong kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas na siyang salita ng krus na binanggit ni Pablo? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Yung ebanghelyo. Alin ang ibinabalita ng ebanghelyo na ikaliligtas
na siyang sumasagisag sa krus na binanggit ni Apostol Pablo. Unang Korinto 15:1-4. Wesley. Ito'y pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Katumbas sa binabalita. Ano? Ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan Ang alin? ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Alin ang ibinabalita ng ebanghelyo na ikaliligtas, na siyang sumasagisag sa krus, na binanggit ni Apostol Pablo. Ayon kay Apostol Pablo, ang ibinabalita ng ebanghelyo walang iba kundi yung mga hirap at sakit ni Kristo. Yung dahilan ng kanyang kamatayan upang mailigtas ang kanyang iglesia. Ipinagpauna ba talaga ng Biblia na talagang magdaranas ng hirap at sakit ang Kristo, ang Mesiyas, na siyang ibinabalita ng ebanghelyo? Pakinggan natin sa hula ni Propeta Isaias sa 53, mga talatang 3-5, ganitong nakasulat. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao. Ano naranasan na? Na siya'y hinamak. Ano pa? At hindi natin hinalagahan siya. Tuloy. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ano naranasan niya? Ano naranasan niya? Gayunmay ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ano pa? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Ano pa? Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yang binasang yan ay hula ni Propeta Isaias tungkol sa Mesiyas o sa Kristo. Yung hula na yan ni Propeta Isaias, sino rin ang nagpaliwanag niyan na magdaranas ng hirap at sakit ang Mesiyas? Pakinggan ninyo, Lucas 24:46. At sinabi niya sa kanila, Jesus. ganyan ang